Sa tuwing bumabalik ako sa alaala ng nakaraan, tila isang pelikula ang aking buhay. Isang pelikula na kung saan kahit hindi ko man makita ang mga eksena, ramdam ko ang bawat damdamin at pangyayari. Ako si Marco, at mula pagkabata ay ipinanganak akong bulag. Madalas kong tanungin ang aking ina kung paano ba ang makakita. Ngunit sabi niya, "Anak, kahit di mo man sila makita, ang importante ay nararamdaman mo sila." Lumaki akong sanay sa dilim, ngunit hindi iyon naging hadlang para sa akin. Sa bawat hakbang na aking ginagawa, ramdam ko ang tadhana na tila may ibang plano para sa akin. Isang gabing tahimik, habang nakaupo ako sa aming maliit na bakuran, may narinig akong boses mula sa di kalayuan. Isang boses ng babae na tila ba humuhuni ng isang awitin. Hindi ko man makita, ngunit nagdulot ito ng kakaibang init sa aking puso. Ano kaya ang itsura niya? Tanong ko sa sarili kong may halong pag-usisa at pananabik. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit parang may koneksyon kami na hindi ko maintindihan. Isang gabi, habang nakikinig ako sa kanyang mga awit, naramdaman ko ang malambot na damdamin na bumalot sa akin. Para bang hinahaplos ako ng kanyang tinig mula sa malayo. Isang araw, habang naglalakad ako sa pamilyar na kalsada patungong tindahan, bigla na lamang akong natisod at muntik nang matumba. Sa hindi kalayuan, narinig ko ang isang malambing na tinig. "Okay ka lang ba?" Mula sa kanyang boses, alam kong siya ang babaeng madalas kong marinig na umaawit. Tumango ako, kahit alam kong hindi niya yun makikita. "Salamat," maikli kong sagot na may halong kaba. Siya si Ella. Hindi siya nagdalawang isip na tulungan ako, at mula noon ay naging magkaibigan kami. Sa tuwing magkasama kami, para bang nagliliwanag ang aking mundo. Ang kanyang mga kwento ay tila mga pintang nagkakaroon ng kulay sa aking isipan. Naniniwala ako na may koneksyon ang ating mga puso. Madalas niyang sabihin sa akin. At sa bawat salitang binitiwan niya, lalo kong nararamdaman ang lalim ng aming koneksyon. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at tawanan, may misteryo na bumabalot kay Ella. Isang araw, habang naglalakad kami sa parke, bigla siyang tumigil at tila may hinahanap sa kanyang bulsa. "Marco, may sasabihin ako sa'yo," ani Ella, bigla niyang hinawakan ang aking kamay, na nagdulot sa akin ng kakaibang kaba. May dahilan kung bakit tayo nagkakilala at kailangan mong malaman ang totoo. Kahit hindi ko maaninaw ang kanyang mukha, ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pangamba. Ano kaya ang kanyang sasabihin? Sa mga oras na iyon, tila huminto ang mundo at bumilis ang tibok ng aking puso. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa amin, habang tahimik akong nakikinig sa kanyang mga susunod na salita. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa sa gitna ng dilim. Ang bawat hakbang ko tungo sa buhay ay tila may kasamang hindi nakikitang kamay na umalalay. Nagsimula ang lahat nang makilala ko si Lila, ang babaeng nagbigay sa akin ng kumpiyansang hindi ko akalaing muling mararamdaman. Sa kabila ng kawalan ng liwanag sa aking mga mata, ang kanyang boses ay naging gabay ko sa bawat araw na lumilipas. Lila, ang babaeng naniniwala sa koneksyon ng puso, ay may kakaibang lakas na hindi ko maipaliwanag. Nang una kong marinig ang kanyang tinig, may pamilyar na damdamin na bumalot sa akin. Parang kilalang kilala ko na siya kahit hindi ko pa siya nakikita. Ang mga kwentuhan namin ay tila mga pintura na nagbigay kulay sa malamlam kong mundo. Tila may sinulid na nag-uugnay sa aming mga kaluluwa, at sa bawat pag-uusap namin, lalo lang itong tumitibay. Isang gabi, habang nakaupo kami sa isang parking madalas naming puntahan, naramdaman ko ang kanyang kamay, na dahan-dahang humawak sa akin.
Alam mo, kahit hindi mo ako makita, parang ako na ang sayo'y palaging nariyan. Wika niya. May kakaibang init sa kanyang mga salita at ang puso ko'y tumibok ng mas mabilis kaysa dati. Nagpatuloy siya. Naniniwala akong may koneksyon ang mga puso natin kahit hindi natin ito lubos na maunawaan. Nagsimulang bumuhos ang ulan at sa halip na umuwi, pinili naming manatili sa ilalim ng isang malaking puno. Ang pagpatak ng ulan sa dahon ay tila musika na umaawit ng himig para sa aming dalawa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan. Parang ang ulan ay hugas sa lahat ng alinlangan sa puso ko. Ngunit sa gitna ng katahimikan, biglang may bumalik na alaala sa akin. Isang alaala ng bata pa ako, kung saan narinig ko ang isang batang babae na nag-aawit sa ilalim ng ulan. Hindi ko siya nakita, ngunit ang kanyang tinig ay tumatak sa akin. Parang si Lila ang batang iyon. Nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko ito sa kanya, ngunit nagpasya akong itago muna. Sa mga sumunod na araw, lalo kong naramdaman ang koneksyon namin ni Lila. Ang mga araw na magkasama kami ay puno ng tawanan, kwento at musika. Minsan, tinutugtog niya ang gitara at sabay kaming umaawit ng mga kantang wala sa tono ngunit puno ng damdamin. Ang mga sandaling ito ang nagbigay sa akin ng lakas pangharapin ang araw-araw na hamon ng aking kondisyon. Isang umaga, habang naglalakad kami sa paborito naming daan patungo sa isang maliit na kafe, biglang may bumangga sa akin. Isang batang lalaki na nagmamadali. Humingi siya ng tawad at nagpatuloy sa pagtakbo. Ngunit may kakaiba sa pagbangga na yon. May papel na iniwan sa aking kamay. Hindi ko alam kung paano ito napunta sa akin. Ngunit nang malaman ni Lila, binasa niya ito para sa akin. Ako'y naririto, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Halina't hanapin mo ako. Sa ilalim ng mga alaala ng mga awit ng ulan, nagkatinginan kami ni Lila. At kahit hindi ko siya nakikita, alam kong may pagtataka sa kanyang mukha. Sinong nag-iwan ng papel na ito? At anong ibig sabihin ng mensahe? Sa kabila ng mga tanong, ninais kong sundan ang misteryosong mensahe. Pumayag si Lila na samahan ako. Naglakbay kami patungo sa lugar na tila pamilyar sa akin, kahit hindi ko pa ito nakikita. Sa aking puso, alam kong may mahalagang koneksyon ito sa nakaraan ko. Habang papalapit kami, naramdaman kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Parang may mahalagang mangyayari. Nang makarating kami sa lugar, bumuhos ang ulan. At sa ilalim ng mga patak nito, narinig ko ang isang tinig. Ang tinig ng batang babaeng umaawit sa alaala ko. Tumingin si Lila sa akin, at batid ko na siya rin ay naguguluhan. Sino ang babaeng ito? At bakit tila pamilyar ang kanyang tinig sa akin? Sa gitna ng ulan, unti-unti kong naramdaman ang kakaibang pag-ikot ng mundo ko. Parang may piraso ng puzzle na nawawala sa aking mga alaala, at ang tinig na ito ang susi upang buuin ito. Ngunit bago ko pa man makuha ang kasagutan, biglang naglaho ang tinig sa hangin. At kami ni Lila ay naiwan sa gitna ng kadiliman at liwanag sa pagitan ng mga tanong at kasagutan. Habang nakatayo kami sa ilalim ng ulan, naramdaman kong may kakaibang koneksyon sa pagitan namin ni Lila. Parang may lihim na bumabalot sa aming dalawa. Isang lihim na handa ng mabunyag. Ngunit sa ngayon, kami ay nakatayo sa gilid ng cliffhanger ng aming kwento. Handang alamin ang susunod na kabanata sa pagitan ng kadiliman at liwanag. Sa mga araw na dumaan, parang naging musika sa akin ang tunog ng kanyang boses, ang kaluskos ng kanyang hakbang, at ang malambing na paghinga sa tuwing siya'y nasa tabi ko. Hindi ko man siya nakikita. Bawat salita niya'y tila larawan sa isip ko. Si Clara. Siya ang babaeng nakilala ko sa park. Ang babaeng nagbigay liwanag sa madilim kong mundo. Mula nang kami magtagpo
Araw-araw niyang hinahatid ang kanyang presensya sa aking buhay. Sa tuwing kami mag-uusap, nararamdaman ko ang koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Para bang may sinulid na hindi nakikita na nag-uugnay sa aming dalawa. Isang koneksyon na hindi kayang putulin kahit ng distansya. Isang araw, habang kami naglalakad sa hardin, napansin kong medyo tahimik si Clara. Sa kabila ng kanyang mga kwento at ang mga alon ng tawanan na madalas naming sinasalo, may kakaibang lungkot sa kanyang tinig. Hindi ko man siya makita, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang damdamin. Clara, may problema ba? Tanong ko, sinusubukang abutin ang kanyang kamay upang ipakita ang aking pag-aalala. Wala naman, Mateo, sagot niya. Ngunit alam kong may bumabagabag sa kanya. Ramdam ko ito sa pagkaalangan ng kanyang sagot. Nagpatuloy kami sa paglalakad, ngunit hindi ko mapigilan ang sarili kong mag-isip kung ano ang bumabagabag sa kanya. Sa kabila ng aming koneksyon, may mga bagay pa ring hindi ko maabot. Mga bagay na nakatago sa likod ng kanyang katahimikan. Sa gabing iyon, hindi ako mapakali. Nakahiga ako sa aking kama, pilit iniintindi ang sitwasyon. Habang iniisip ko si Clara, naalala ko ang mga kwento niya tungkol sa koneksyon ng puso, mga kwentong puno ng pag-asa at misteryo. Para sa kanya, ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita ng mata, kundi nararamdaman ng puso. Iyon ang dahilan kung bakit siya naniniwala na kahit bulag ang isang tao, maaari pa ring maramdaman ang tunay na pag-ibig. Ngunit sa aking pag-iisip, unti-unting bumabalik ang mga alaala ng nakaraan. Ang sakit at pagkabigo. Mga bagay na pilit kong nililimot. Sa kabila ng aking takot at pag-aalinlangan, may bahagi sa akin na umaasa na naniniwalang totoo ang koneksyon naming dalawa. Kinabukasan, nagdesisyon akong kausapin si Clara. Hindi ko kayang magpatuloy sa pagkukunwari na walang nagbago. Nagpunta ako sa park kung saan kami madalas magtagpo. Sa tuwing naroon ako, ramdam ko ang kanyang presensya kahit na wala pa siya. Naghintay ako, nakikinig sa tunog ng paligid habang dumadalangin na sana'y dumating siya. Maya-maya pa'y narinig ko ang pamilyar na kaluskos ng kanyang sapatos. Pabilis ng pabilis ang tibok ng aking puso habang papalapit siya. Tumigil siya sa harapan ko at naramdaman ko ang kanyang init. Ang kanyang presensya na nagbibigay ng kapayapaan sa aking magulong mundo. Mateo, may gusto akong sabihin sa'yo. Bungad ni Clara at ramdam ko ang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Ikaw rin, Clara, may gusto akong itanong, sagot ko. Sinusubukang maging matatag sa kabila ng kaba. Nagkatinginan kami, kahit hindi ko siya nakikita, nararamdaman ko ang kanyang malalim na titig. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang pulso ng koneksyon naming dalawa. Isang tahimik na usapan sa pagitan ng aming mga puso. Mateo, mailihim akong matagal ko nang itinatago, sabi niya, kinakabahan. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin, pero naniniwala akong kailangan mo nang malaman. Napabuga ako ng hangin. Sinusubukang ihanda ang sarili sa kung anuman ang kanyang sasabihin. Sa likod ng aking isip, may bumubulong na ang anumang sasabihin niya ay magbabago sa lahat. Mateo, hindi ko alam kung paano nangyari, pero nakita. Patuloy niya. Nakita kita sa aking panaginip bago pa tayo nagkakilala. Napalunok ako. Hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Ang kanyang mga salita ay tila alon ng misteryo at hiwaga. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, may bahagi sa akin na naniniwala sa kanyang koneksyon. Isang koneksyon na mas malalim pa sa aming pagkakaibigan. Clara, paano mo ako nakita? Tanong ko. Naguguluhan, ngunit sabik na malaman ang sagot. Sa panaginip ko, Mateo, nakita kita sa isang mundo kung saan walang hadlang ang ating pag-ibig. Sagot niya. Puno ng pag-asang hindi ko maipaliwanag. Sa sandaling iyon,
Ramdam ko ang pag-ibig na hindi ko pa nararanasan. Ang kanyang mga salitay tila musika sa aking pandinig. Bumubuo ng bagong pag-asa sa aking puso. Ngunit sa likod ng aking isipan, may bumabalot na kaba, isang kaba na hindi ko maipaliwanag. Habang iniisip ko ang kanyang sinabi, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na dala ng aming koneksyon. Kung totoo man ang kanyang sinasabi, ano ang kahulugan nito sa aming dalawa? Sa kabila ng lahat, nagdesisyon akong tanggapin ang kanyang koneksyon, ang kanyang pag-ibig na hindi ko man nakikita, pero ramdam ko sa bawat tibok ng aking puso. Ngunit sa likod ng aking pag-asa, may bumubulong na takot, isang takot na maaaring magbago sa lahat. Nagpatuloy kami sa paglalakad, ngunit sa likod ng aming tahimik na pag-uusap, natanong ko sa sarili, ano ang mangyayari kapag ang koneksyon ng aming puso'y sinubok ng panahon at pagkakataon? Sa kabila ng kadiliman, nararamdaman ko ang liwanag sa kanyang presensya. Tila may musika sa bawat hakbang ng kanyang mga paa, sa bawat bulong ng kanyang tinig. Hindi ko man siya makita. Dama ko ang bawat paghinga, ang bawat tibok ng kanyang puso. Siya si Elise. Ang babaeng sa kabila ng lahat ay naniniwala sa koneksyon ng aming mga puso. Nagsimula ang araw na ito sa paraan kung paano karaniwang nag-uumpisa ang aming mga umaga. Isang tasa ng mainit na kape, ang tunog ng umuugong na mga sasakyan sa labas, at ang kanyang malamyos na tinig na nagsasalita ng mga simpleng bagay na para bang mga mahika. Mahal mo ba ang amoy ng umagang ito, Leo? Tanong niya, habang inaabot niya ang tasa ng kape sa akin. Ngumiti ako, kahit hindi niya makikita. Oo, Elise. Parang may halimuyak ng bagong simula, sagot ko. Nagpatuloy ang aming pag-uusap, puno ng mga tawanan, mga alaala, at minsang katahimikan na tila musika sa aking pandinig. Palagi niyang sinasabi na kahit hindi ko nakikita, may paraan pa rin para maramdaman ang kagandahan ng mundo. At sa kanya, natutunan kong ramdam ang kulay, ang init, at ang pag-asa sa bawat pagkakataon. Ano ang plano mo sa araw na ito? Tanong niya, habang kami naglalakad papunta sa parke na madalas naming pinupuntahan. Balak kong makinig sa mga kwento ng hangin, Elise. Alam mo, parang may sinasabi ito sa akin minsan. Sagot ko habang pinakikiramdaman ang kanyang paghawak sa aking braso, ang kanyang gabay sa aking daan. Nang kami makarating sa parke, umupo kami sa aming paboritong bangko. Ang hangin ay banayad. Tila may sinasabi pero hindi ko mawari. Sa bawat hinga ng hangin, tila may hikbi na hindi ko maipaliwanag. Ramdam ko ang lungkot na hindi ko mawari kung saan nagmumula. Elise, nararamdaman mo ba ang hangin ngayon? Parang may kwento ito, sambit ko habang pilit na iniintindi ang mensahe ng hangin. Tumahimik siya. Alam kong may nais siyang sabihin pero pilit niyang itinatago. Leo, sa tingin mo ba, may mga bagay na kahit hindi natin nakikita, ramdam natin? Oo, Elise. Para sa akin, mas malalim ang koneksyon ng damdamin kaysa sa pisikal na anyo. Parang ikaw, hindi man kita nakikita, pero ramdam kita. Napangiti siya, ngunit ramdam ko ang lungkot sa kanyang mga ngiti. May mga lihim ang hangin, Leo. Minsan, ito ang nagdadala ng mga kwentong hindi natin inaasahan. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, hindi ko maalis ang pakiramdam na may nais siyang ipahiwatig. Isang bagay na hindi niya kayang sabihin sa akin ng buong tapang. Sa bawat paghinga ng hangin, nararamdaman ko ang hikbi ng kanyang kaluluwa. Nang kami naglalakad pa uwi, tila may kakaibang enerhiya sa paligid, parang may mga mata na nakatingin sa amin, mga mata ng mga tao na tila nagtataka. Sa kabila ng aking kondisyon, nararamdaman ko ang usapan ng mga tao, mga bulong na hindi ko mawari. Pagdating namin sa bahay, tahimik na tahimik si Elise.
Leo, may kailangan kang malaman. Sabi niya sa wakas. Ramdam ko ang kaba sa kanyang tinig. Ano yon, Elise? May lihim akong matagal nang itinatago. Noon pa man, may koneksyon na tayo. Hindi lang natin alam kung paano. Napatigil ako. Ano ang ibig mong sabihin? Pumasok ka sa kwarto at may ipapakita ako sa iyo. Habang naglalakad ako papunta sa kanyang kwarto, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya. Tila may bagay na magbabago sa aming mga buhay. Nang makapasok ako, naramdaman ko ang kanyang paglapit. Leo, hawakan mo ang kahon na ito, utos niya. Hinawakan ko ang kahon, malamig ito sa aking kamay. Ano ito, Elise? Ang kahon na ito ang magbubukas ng misteryo sa ating nakaraan. Sa pagbukas ko ng kahon, naramdaman ko ang hangin na tila umihip ng mas malakas. Ang laman nito ay isang lumang larawan. Tila may mga tao sa paligid. Naramdaman ko ang kakaibang koneksyon sa larawan. Tila may bahagi ng aking pagkatao na noon pa man ay konektado na sa kanya. Leo, tayo ay magkaibigan noong bata pa. Nagkahiwalay tayo dahil sa isang pangyayari, pero ang koneksyon ng ating puso ay nanatili. Ang hangin ang nagdadala ng mga alaala at damdamin ng nakaraan. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Tila may bahagi ng aking buhay na noon pa man ay konektado na sa kanya. Ang hangin, ang hikbi nito, ang nagdala ng kwento na hindi ko akalaing darating. Sa kabila ng liwanag na dala ng kanyang presensya, sa dulo ng araw na ito, nag-iwan ang hangin ng isang tanong. Ano ang gagawin namin sa mga alaala ng nakaraan na hindi namin inaasahan? Sa bawat hikbi ng hangin, may lihim na pilit na bumabalik, isang kwento na tila hindi pa tapos. Mula nang makilala ko si Elisa, nag-iba ang takbo ng mundo ko. Siya ang liwanag sa madilim kong mundo, ang musika sa katahimikan ng aking paligid. Hindi ko man siya makita, alam kong ramdam niya ang bawat tibok ng aking puso. Sa bawat pag-uusap namin, sa bawat kwentuhan, pakiramdam ko'y matagal na kaming magkakilala. Marahil nga'y may koneksyon ang aming mga kaluluwa, gaya ng madalas niyang sabihin. Isang araw, habang nakaupo kami sa paborito naming parke, naramdaman ko ang kakaibang lamig ng hangin. Hindi ko maintindihan, pero tila may kakaibang mangyayari. Mula sa aking bulag na mga mata, tila may nakikita akong imahen sa aking isipan. Isang lugar na hindi ko pa napupuntahan, ngunit pamilyar. Ram, may sasabihin ako sa'yo, bungad ni Elisa. Naramdaman ko ang pag-aalinlangan sa kanyang boses, tila mabigat ang kanyang sasabihin. Alam kong matagal na nating pinag-uusapan ang tungkol sa koneksyon ng puso. At sa totoo lang, nararamdaman ko ang koneksyon natin higit pa sa kahit anong bagay. Napatigil ako, hinintay ang susunod niyang sasabihin. Naisip kong baka oras na para harapin natin ang katotohanan sa kabila ng ating nararamdaman. May isang bagay na kailangan mong malaman, Ram. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Parang may nagbabalik sa akin sa nakaraan. Isang alaala na pilit kong kinakalimutan. Ano yun, Elisa? Tanong ko, habang pilit kong pinapakalma ang pintig ng aking puso. May kinalaman ito sa amo. Biglang huminto siya. Bakit hindi mo muna ako samahan sa isang lugar? May kailangan kang makita. Oo, marahil, maramdaman. Tumango ako, kahit hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Hawak ang kamay niya, naglakad kami patungo sa hindi ko alam na destinasyon. Habang naglalakad, naramdaman ko ang pag-aalangan sa kanyang hakbang, ngunit may determinasyon sa kanyang bawat galaw. Ilang minuto pa ang lumipas at naramdaman ko ang kakaibang atmosfera. Iba ang simoy ng hangin, mas sariwa. Narinig ko ang pag-agos ng tubig na tila ilog. Huminto kami at naramdaman ko ang kamay ni Elisa na mas mahigpit na humawak sa akin. Ram, nandito na tayo, aniya.
Ito ang lugar na madalas kong puntahan. Dito ko naramdaman ang pinakamalapit na koneksyon sa isang tao, sa'yo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Parang may naaalala akong hindi ko maipaliwanag. Elisa, ano ba talaga ang lugar na ito? Ram, ito ang lugar kung saan tayo unang nagtagpo. Kahit hindi mo man maalala, sagot niya. Matagal lang kitang kilala. Bago pa man tayo nagkakilala sa parke. Nabigla ako sa kanyang sinabi. Paano nangyari iyon? Hindi ko maalala na nagkita tayo dati. Sa isang aksidente, ilang taon na ang nakalilipas, patuloy niya. Isa akong saksi, Ram. Isa ako sa mga tumulong sa'yo noong araw na yon. At mula noon, hindi ko magawang kalimutan ang mga mata mong puno ng buhay bago pa man ito nagdilim. Parang may kung anong pumutok sa isipan ko. Isang alaala ang unti-unting lumilinaw. Isang araw na puno ng kaguluhan, ng sakit, at ng pagkawala. Ikaw ang babaeng iyon? Tanong ko. Halos hindi makapaniwala. Oo, Ram, sagot niya, puno ng emosyon. Naramdaman ko agad ang koneksyon natin, kahit hindi mo pa ako nakikilala, at ngayon, narito tayo, muli. Hindi ko alam ang mararamdaman. Ang alaalang pilit kong kinakalimutan ay bumabalik, ngunit kasama nito ang isang pag-asang hindi ko inaasahan. Elisa, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Tugon ko, puno ng pagkalito at pag-asa. Ngunit ramdam ko ang sinasabi mong koneksyon. Ngunit bago pa man ako makapagsalita muli, biglang may narinig akong sigaw mula sa malayo. Isang boses na puno ng takot at pangamba. Tulong! Agad kong naramdaman ang tensyon sa paligid. Elisa, may nangyayari, sabi ko, habang pilit kong inaalam ang sitwasyon sa paligid. Ram, kailangan natin silang tulungan, mabilis niyang tugon. At kahit hindi ko makita, alam kong may kaguluhan sa paligid na kailangang harapin. At sa puntong iyon, sa kabila ng aming natuklasan, alam kong may mas malaki pang pagsubok ang naghihintay. Isang pagsubok na susukat sa aming koneksyon, sa aming pag-ibig, at sa aming pagkatao. Paano namin ito haharapin? Iyon ang tanong na nagtapos sa araw na iyon. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko siya kailanman iiwan. Siya ang aking gabay, ang aking liwanag, kahit sa pinakamadilim na gabi. At siya naman, alam kong hindi niya ako pababayaan. Sa gitna ng kaguluhan, kami magkasama. Handang harapin ang anumang hamon. Sa kabila ng dilim na bumabalot sa aking mga mata, ang mundo ay nagiging mas maliwanag sa tuwing nararamdaman ko ang presensya ni Elisa. Hindi ko maipaliwanag kung paano, ngunit sapat na ang kanyang tinig upang palitan ang mga larawan na hindi ko na matanaw. Ang bawat salitang binibigkas niya ay tila isang pintig sa sinulid ng koneksyon na hindi ko man makita, ngunit damang-dama ko. Isang araw, naglalakad kami sa paborito naming parke. Ang amoy ng bagong sibol na mga bulaklak ay sumasalubong sa amin. Hinayaan ko siyang akayin ako. Ang kanyang kamay na nakapatong sa aking braso, isang gabay na tiyak at puno ng pagmamahal. Sa kanyang bawat hakbang ay tila sinasabi niyang, "Kasama mo ako." Alam mo ba ang nararamdaman ng isang bulag na naglalakad sa gitna ng kalikasan? Tanong ko sa kanya, na nagiging mas malalim na usapan habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga puno. Hindi ko maipagpapalit ang koneksyon na ito sa kahit ano paman, sagot niya. Ang tinig niya ay puno ng pagkakaintindihan. Naramdaman ko ang hangin na dumaan sa aking mukha. Dala ang samyo ng mga puno at damo. Kahit na hindi ko maaninag ang paligid, isang imahe ng kagandahan ang nabuo sa aking isipan dahil sa kanyang mga salita. Ang kanyang presensya ay naging aking mga mata. Ang kanyang puso ay naging aking gabay. Sa aming pag-uusap, hindi ko maialis sa isip ang mga kakaibang pangyayari sa mga nakaraang linggo. May mga pagkakataon na nararamdaman kong
may ibang tao sa aming paligid, isang presensya na palaging nagmamasid. Ngunit sa tuwing babanggitin ko ito kay Eliza, pinapawi niya ang aking takot sa kanyang mga ngiti at yakap. Siguro, ito ay isang bahagi ng ating koneksyon, sabi niya minsan. May mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Sa gabing iyon, nagpasya akong harapin ang aking mga pangamba. Ang hindi maipaliwanag na pagkakaroon ng presensya sa paligid namin ay hindi ko na maikakaila. Sa bawat hakbang namin sa parke, nararamdaman kong may mga mata na nakamasid, parang may ibang naglalakad sa tabi namin. Eliza, may gusto akong itanong. Bungad ko habang kami ay nakaupo sa isang bangko. Ang paligid ay tahimik at ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita sa kalangitan. Ano iyon? Tanong niya. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa akin. Nakapansin ka na ba ng kakaibang presensya? Parang may iba pang naririto maliban sa atin, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng pag-aalinlangan. Tahimik siya sandali, tila nag-iisip. Minsan oo, pero iniisip ko na baka ito ay isang kapritsyo lamang ng imahinasyon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ulit, narinig namin ang isang pahayag mula sa likod ng bangko, isang pamilyar, ngunit hindi inaasahang tinig. Matagal ko na kayong pinagmamasdan, sabi ng tinig. Ang aking puso ay biglang bumilis ang tibok. Sino siya? Paano niya kami natagpuan? Sinong narito? Tanong ni Eliza. Ang kanyang boses ay may halong takot at pagtataka. Isang kaibigan! Tugon ng tinig. Ngunit hindi isang ordinaryong kaibigan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pilit na inaalala ang bawat detalye ng mga pangyayari. Isa akong bahagi ng koneksyon nyo. Isang kaluluwa na naglalakbay at kayo ang aking hinahanap. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang damdamin sa aking puso. Hindi ko maipaliwanag ang takot at pag-asa na sabay na dumaloy sa akin. Anong kailangan mo sa amin? Tanong ni Eliza. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa akin. Hindi ko kayo sasaktan. Gusto ko lamang na maunawaan nyo na ang koneksyon na ito ay mas malalim pa sa inaakala ninyo. Sa kanyang mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Parang ang aming koneksyon ay may dahilan na higit sa personal at pag-ibig lamang. Ngunit bago pa man mo namin maipagpatuloy ang pag-uusap, ang presensya ay biglang naglaho, iniwan kaming puno ng katanungan. Ang gabing iyon ay hindi ko malilimutan. Ang mga bituin ay naging saksi sa aming kakaibang karanasan. Ang aming koneksyon ay tila isang labirint na puno ng mga lihim na kailangan naming tuklasin. Habang kami ay naglakad pa uwi, ang aking isipan ay puno ng pag-aalinlangan. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Sino ang misteryosong presensya na iyon at ano ang papel niya sa koneksyon namin ni Eliza? Sa gitna ng pag-iisip kong ito, naramdaman ko ang kamay ni Eliza sa akin. Ano man ang mangyari, bulong niya, hindi kita iiwan. At sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang tibay ng aming koneksyon. Kahit na hindi ko man siya makita, ramdam ko siyang laging naririyan. Ngunit sa pag-uwi, alam kong may paparating pang mga pagsubok. At ang presensya na iyon ay tiyak na babalik. Dala ang mga kasagutan sa mga tanong na bumabalot sa aming puso. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nararamdaman ko ang malamig na hangin na humahaplos sa aking pisngi. Kahit hindi ko nakikita ang mundo, ramdam ko ang buhay na patuloy na umiikot sa paligid ko. Ang bawat tunog, amoy, at haplos ay nagiging bahagi ng sarili kong universo. At sa unibersong ito, siya ang aking gabay, ang hindi ko man makita, ngunit ramdam ko palaging nariyan. Minsan, naiisip ko kung paano kaya magbago ang buhay ko kung nagkaroon ako ng kakayahang makakita. Ano kaya ang itsura ng kanyang ngiti? Paano kaya kikinang ang kanyang mga mata kapag siya'y masaya?
Ngunit sa kabila ng mga tanong na ito, alam kong sapat na ang nararamdaman ko, ang koneksyon ng aming mga puso. Simula nang makilala ko siya, isang kakaibang pintig ang palaging nasa dibdib ko. Ang pintig na ito ay hindi maipaliwanag, ngunit ito ang aking gabay. Sa tuwing siya'y nasa tabi ko, ang pintig na ito ay nagiging mas malakas, mas makabuluhan. Sa tuwing magkahawak ang aming mga kamay, ang pintig na ito ay parang musika na nagdadala sa akin sa isang lugar kung saan walang takot, walang alinlangan. Ngunit sa gabing ito, may kakaibang nangyari. Habang naglalakad kami sa tabi ng ilog, naramdaman ko ang biglaang pagbabago sa kanyang pintig. Ang dati kalmadong daloy ay napalitan ng agos na puno ng alon ng pagkabahala. Bagaman tahimik siya, alam kong may bumabagabag sa kanyang kalooban. Bakit parang iba ang pintig ng puso mo ngayon? Tanong ko, umaasang maibsan ang kanyang nararamdaman. Mukhang nagulat siya sa tanong ko. Tumigil siya sa paglalakad, hinawakan ang aking kamay ng mas mahigpit. Paano mo nalalaman ang pintig ng puso ko? Tanong niya. May halong pagtataka at pagkamangha sa kanyang boses. Ngumiti ako, bagaman hindi niya ito makikita. Hindi ko alam kung paano, basta't nararamdaman ko lang. Tahimik kaming nagpatuloy sa paglalakad. Naramdaman ko ang kanyang pag-aalinlangan, ngunit hindi ko siya pinilit na magkwento. Alam kong darating ang tamang oras para dito, at sa oras na iyon, handa akong makinig. Matapos ang ilang minuto, dumating kami sa isang bahagi ng ilog kung saan madalas kaming tumambay. Umupo kami sa damuhan at naramdaman ko ang malamig na lupa sa ilalim ng aking mga kamay. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito sa'yo. Simula niya, ang kanyang boses ay puno ng kaba. May isang bagay na matagal ko nang itinatago. Isang lihim na hindi ko alam kung paano mo matatanggap. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Bagaman hindi ko alam ang kanyang itinatago, alam kong ito ay mahalaga. Ano man ang iyong sasabihin, nandito lang ako. Tugon ko, umaasa na mabigyan siya ng kapanatagan. Huminga siya ng malalim. At narinig ko ang kanyang pintig na unti-unting bumagal, tila nagkakaroon ng lakas ng loob. Hindi mo man nakikita, pero ako'y naniniwala sa koneksyon ng mga puso. Naniniwala ako na sa kabila ng pisikal na anyo, may mga bagay na mas malalim, mas makabuluhan. Tumango ako. Bagaman alam kong hindi niya ito makikita. Oo, naniniwala rin ako roon. Ngunit ang hindi mo alam, patuloy niya, ay may isang taong matagal nang konektado sa puso mo. Isang taong mula sa nakaraan, na hindi mo naalala. Bigla akong napaisip, sino kaya ang taong ito? At bakit tila napakahalaga nito sa kanya? Bago mo pa ako makilala, dugtong niya, may isang taong may matinding koneksyon sa'yo. Isang taong naniniwala sa parehong bagay na pinaniniwalaan natin at ang taong iyon ay ako. Nagulat ako sa kanyang revelasyon. Paano ito nangyari? Paano kami nagkaroon ng koneksyon bago pa man kami nagkita? Matagal na kitang kilala bago pa man nagkaroon ng pagkabulag sa iyong mga mata. Matagal na kitang naramdaman bago pa man natin natuklasan ang koneksyon ng ating mga puso. Ang kanyang mga salita ay parang bagyong dumating sa katahimikan ng gabi. Hindi ko alam kung paano ito tatanggapin, ngunit alam kong may isang bagay na higit pa sa aming kasalukuyan ang nag-uugnay sa amin. Isang bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa gitna ng aming pag-uusap, narinig ko ang tunog ng mga yapak na papalapit sa amin. Ang pintig ng kanyang puso ay muling bumilis, punong-puno ng takot. Sino kaya ang paparating? At sa huling sandali ng gabing iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin na muling humaplos sa aking pisngi, kasabay ng pagdating ng taong hindi ko kilala. Ngunit tila may dalang sagot
sa aming mga tanong. Hindi ko alam kung anong oras na nang magising ako. Ang tanging nararamdaman ko ay ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa bintana at ang tila babanayad na bulong ng mga dahon sa labas. Ano kaya ang hitsura ng paligid ngayon? Marahil ay may sikat ng araw na dumadampi sa mga puno o baka naman makulimlim ang langit. Sa kabila ng aking kalagayan, natutunan ko ng tanggapin ang kawalan ng kakayahang makita ang pisikal na mundo. Ngunit sa kabila nito, isa ang sigurado. Ramdam ko siyang laging nariyan. Ako si Elias, isang lalaking biniyayaan ng kakaibang pananaw sa kabila ng aking kapansanan. Sa loob ng maraming taon, natutunan kong umasa sa iba pang senses ko upang maramdaman ang mga bagay sa paligid. Ngunit simula nang dumating si Luna sa buhay ko, tila ba nagkaroon ng bagong kulay ang aking mundo. Hindi ko man siya makita, ramdam ko ang kanyang presensya sa bawat paghinga, sa bawat pagtibok ng aking puso. Naaalala ko pa ang unang beses na narinig ko ang kanyang boses. Ang kanyang tinig ay tila musika sa aking pandinig, isang himig na punong-puno ng pag-asa at pagmamahal. Sa tuwing kinakausap niya ako, nararamdaman ko ang kanyang sinseridad, ang kanyang pagnanais na makilala at maunawaan ako sa kabila ng aking limitasyon. Sa bawat pagbisita niya, nararamdaman ko ang koneksyon namin na lalong tumitibay, isang koneksyon na hindi ko maipaliwanag, ngunit tiyak kong totoo. Isang araw, nagulat ako nang marinig ko ang kanyang pag-iyak. "Elias, bakit tila ba hindi mo ako naririnig?" tanong niya sa pagitan ng hikbi. Ako'y naguluhan. Paano ko hindi maririnig ang tinig na yon na palaging nagbibigay liwanag sa madilim kong mundo? Hinawakan ko ang kanyang kamay, ramdam ko ang panginginig nito. "Luna, naririnig kita, nararamdaman kita. Hindi kita nakikita, pero alam kong nariyan ka." Ngunit sa mga susunod na araw, napansin kong unti-unting naglaho ang kanyang presensya. Ang dati kong nararamdaman na init at ligaya tuwing nandyan siya ay napalitan ng lamig at pangungulila. Sa kabila ng aking pag-asam na maramdaman siya muli, tila ba may pader na bumabalot sa amin. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, ngunit nararamdaman kong may pagbabago. Hanggang sa isang gabi, habang naglalakad ako sa hardin, may narinig akong bulong sa hangin. "Elias, hanapin mo ako." Sinundan ko ang direksyon ng boses, ngunit wala akong makita. Ang boses na iyon ay tila ba galing sa isang lugar na hindi ko maabot. Isang lugar na puno ng mga tanong at misteryo. Kinabukasan, nagpasya akong magtungo sa lugar na unang nagdala sa amin ni Luna, ang maliit na silid-aklatan sa bayan. Doon ko siya unang nakilala, sa likod ng mga estante ng lumang libro. Hindi ko alam kung bakit, ngunit nararamdaman kong may sagot sa aking mga tanong sa lugar na iyon. Pagdating ko sa silid-aklatan, bumungad sa akin ang katahimikan. Tumungo ako sa sulok kung saan kami madalas mag-usap ni Luna. Habang nakaupo ako sa lumang bangko, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya. Muli kong narinig ang boses na nagbubulong, "Hanapin mo ang libro." Sa aking pagkalito, tumayo ako at nagsimulang maghalughog sa mga estante. Sa isang sulok, may naramdaman akong libro na tila ba may kakaibang init. Ang koneksyon ng puso, ang pamagat nito. Sa aking paghawak, naramdaman ko ang pamilyar na presensya, si Luna. Binuksan ko ang libro at sa unang pahina nito, may nakasulat na pangalan, Luna. Ngunit ang pangalan niya ay may kasamang apelyido na hindi ko kilala. Sa aking pagkagulat, naalala ko ang mga kwento ni Luna tungkol sa kanyang pamilya, ang kanyang pinagdaanan. Sa likod ng bawat pangungusap na binabasa ko, unti-unti kong napagtanto ang isang katotohanan. Si Luna ay hindi lamang isang simpleng babae na pumasok sa buhay ko. Siya ay may lihim na hindi ko kailanman naisip.
Sa huling pahina ng libro, may nakasulat na mensahe. Elias, ang koneksyon natin ay higit pa sa pisikal na mundo. Ang puso mo ang susi. Sa aking pagkabigla, biglang bumukas ang isang pinto sa likuran ng silid-aklatan. Hindi ko alam kung anong nasa loob, ngunit nararamdaman kong dito ko matatagpuan ang sagot. Dito nagtatapos ang bahagi na ito at isang katanungan ang bumabalot sa aking isipan. Ang pinto bang ito ang magdadala sa akin kay Luna? O isa itong bagong landas na kailangan kong tahakin? Kumakapit ang malamig na hangin sa aking balat habang dahan-dahan akong naglalakad sa kahabaan ng parke. Tahimik ang paligid, ngunit sa bawat hakbang ko, para bang may musika akong naririnig sa aking isipan. Ang mga tunog ng kalikasan, ang mga huni ng ibon, at ang mga yapak ng mga taong naglalakad sa paligid ay tila may kahulugan sa akin. Isa itong kakaibang pakiramdam na para bang may isang mahiwagang koneksyon sa pagitan ko at ng mundo. Lalo na kapag ako'y nasa tabi ni Aliyah. Si Aliyah, ang babaeng naniniwala sa koneksyon ng puso, ay laging nasa isip ko. Kahit hindi ko siya nakikita, ramdam ko ang kanyang presensya. Minsan, naiisip ko, paano kaya kung hindi ako bulag? Paano kaya kung makita ko ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata, at ang kanyang ngiti? Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko na ito hinahanap. Sapat na sa akin ang nararamdaman ko sa kanya. Isang araw, habang kami ay nakaupo sa paborito naming bangko sa parke, nagsalita si Aliyah. Alam mo ba, kahit hindi mo ako makita, ramdam ko na nararamdaman mo kung nasaan ako. Sabi niya, puno ng tawa at liwanag ang kanyang tinig. Ngumiti ako. Oo, parang may koneksyon tayong hindi basta-basta napuputol. Parang kahit saan ka magpunta, alam kong nariyan ka lang. Tumahimik siya sandali, tila nag-iisip. May sasabihin ako sa'yo. Wika niya, at naramdaman ko ang bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ano yun? Tanong ko, puno ng kuryosidad. Alam mo ba kung bakit ako naniniwala sa koneksyon ng puso? Muli siyang tumigil, at naramdaman ko ang kanyang paghinga na tila bumibigat. Kasi minsan ko nang naramdaman ito sa ibang tao. Nabigla ako, ngunit pinilit kong hindi ipakita. Sino? Tanong ko, kahit medyo may kaba sa aking dibdib. Ang kuya ko, sagot niya, may lungkot sa kanyang tinig. Matagal na siyang nawala, pero kahit kailan, ramdam ko pa rin siya. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ang hirap pala na hindi ko makita ang kanyang mukha, ang mga emosyon na maaaring nakapinta roon. Ngunit kahit wala akong makita, nararamdaman ko ang bigat ng kanyang kwento. Aliyah, sabi ko sa wakas, alam kong mahirap ang mawalan ng mahal sa buhay. Pero, nandito lang ako. Ramdam kita. Ngumiti siya, at naramdaman ko ang paggalaw ng hangin kasabay ng kanyang pagyakap sa akin. Ang yakap na iyon ay tila nagsasabi ng lahat ng hindi niya masabi sa salita. Pagkalipas ng ilang linggo, napansin kong tila may nagbabago kay Aliyah. May mga pagkakataon na tahimik siya. Tila may malalim na iniisip. Madalas din siyang nawawala at hindi ko maitago ang aking pag-aalala. Isang gabi, habang kami ay nasa isang maliit na kainan na palagi naming pinupuntahan, bigla siyang nagtanong, paano kung isang araw, mawala ako? Natigilan ako. Bakit mo naman natanong yan? May mga bagay kasi na hindi natin hawak, sagot niya. At kahit hindi ko siya nakikita, alam kong may tinataglay siyang lungkot. Hindi ko napigilang itaas ang aking kamay at hanapin ang kanyang pisngi. Naramdaman ko ang kanyang init at alam kong may luha siyang pinipigil. Aliyah, kahit ano pa ang mangyari, hinding-hindi ko makakalimutan ang koneksyon natin. Sabi ko, puno ng pag-asang maibsan ang kanyang nararamdaman. Ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na tunog ng busina ang narinig ko mula sa labas. Napabalikwas ako.
Ngunit bago pa man ako makagalaw, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na tila dumaan sa pagitan namin ni Aliyah. Para bang may kakaibang puwersang naghiwalay sa amin sandali. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik ang lahat sa normal. Ngunit may kakaibang lamig sa aking dibdib. Aliyah! Tawag ko sa kanya. Ngunit walang tugon. Aliyah? Muli kong tawag. Ngunit ang katahimikan ay tila isang mahiwagang sagot. At doon ko naramdaman na para bang may nawawala, isang bahagi ng aking kaluluwa, isang bahagi ng aming koneksyon. Nagpapanik ako, ngunit wala akong magawa kundi maghintay. Umaasa ako na babalik siya, na maririnig ko muli ang kanyang tinig. Ngunit sa mga sandaling iyon, tila naglaho siya sa kawalan. At sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili. Ano ang tunay na nangyari kay Aliyah? Hindi ko alam, ngunit ramdam ko, hindi ito ang katapusan ng aming kwento. Sa bawat hakbang ko sa kahabaan ng makipot na daan, dama ko ang malamig na hangin na tila nagdadala ng mga bulong ng nakaraan. Ang bawat tunog ng kaluskos ng dahon sa ilalim ng aking mga paa ay naglalabas ng alaala ng mga pag-uusap namin ni Elise. Hindi ko man siya makita, palagi ko siyang nararamdaman, tila isang presensya na lagi kong kapiling. Simula noong una kaming nagkakilala, naging mas matindi ang pagnanasa kong makilala siya nang higit pa sa mga kwentong kanyang ibinabahagi. Ang kanyang tinig ay parang musika sa aking pandinig. Bawat salita'y dumadaloy sa akin na parang agos ng tubig na nagbibigay buhay sa tigang na lupa. Sa kabila ng aking kalagayan, hindi ko naisip na ako'y bulag sa pag-ibig. Sa halip, unti-unti kong natutunan na ang tunay na pagmamahal ay hindi nakikita, kundi nararamdaman. Ngayon, sa tagpong ito sa ilalim ng mga bituin, umaasa akong mas makikilala ko pa siya. Sa gitna ng gabi, narinig ko ang kanyang mga hakbang. Hindi pa man siya nakalalapit, alam kong siya iyon. Iba ang tibok ng puso ko tuwing siya'y malapit. Elise, tawag ko sa kanya, sa tinig na puno ng pananabik at pag-asa. Narinig ko ang paghinga niya, mabagal at mahinahon, bago siya sumagot. Nariyan ka na naman, Alex. Hindi ko mapigilan ang nangiti sa aking mga labi. Sa bawat pagkakataon na kami magkasama, nararamdaman ko ang koneksyon na mas malalim kaysa sa pisikal na presensya. Alam mo, Elise, minsan iniisip ko kung paano mo ako nakikita. Sambit ko, habang iniabot ang aking kamay, hinahanap ang kanya. Agad niyang itinapat ang kanyang palad sa akin. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang kamay. Hindi ko kailangan ng mata para makita ka, Alex. Ang puso ko ang nagsasabi sa akin kung nasaan ka. Sa kabila ng aking bulag na mga mata, tila sa unang pagkakataon ay nailalarawan ko siya sa aking isipan. Ang kanyang presensya ay pumupuno sa akin ng mga kulay na hindi ko pa nakikita. Sa bawat paghawak ko sa kanyang kamay, mas lumalalim ang aming koneksyon. Ngunit sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang pag-aalala sa kanyang tinig. May kailangan kang malaman, Alex, sabi niya, na parang may pigil na emosyon sa kanyang boses. Napatigil ako sa pag-iisip, tila ang mundo ay biglang huminto. Ano yon, Elise? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Pumalya ang kanyang tinig, tila nag-aalangan, ngunit nagpatuloy siya. Alam mo ba kung bakit tayo palaging nagkikita sa ganitong lugar? Sa ganitong oras? Palaging sinabi mo na ito ang paborito mong lugar. Tugon ko, pilit na inaalala ang mga nakaraang pag-uusap. Oo, pero may higit pa roon, sabi niya. Alex, sa bawat gabi na magkasama tayo, may isang bagay na hindi mo pa nalalaman. Isang bagay na maaaring magbago sa lahat. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Tila may nakatagong lihim na matagal na niyang itinatago. Sa kabila ng kanyang pag-aalala,
Dama ko ang kanyang pagnanasa na sabihin ito sa akin. Sabihin mo na, Elise, hindi ko man makita, nararamdaman ko na ang koneksyon natin ay hindi basta-basta. Nagbuntong hininga siya at naramdaman ko ang kanyang pag-aalinlangan, ngunit sa huli ay nagpasya siyang magpatuloy. Alex, sa bawat gabi na nagkikita tayo, hindi lang ito tungkol sa atin. Ang dahilan kung bakit kita palaging nararamdaman ay dahil bigla niyang binitiwan ang kanyang pagkakahawak sa kamay ko at naramdaman ko ang malamig na hangin sa pagitan namin. Elise? Tawag ko, ngunit tila ang mga salita ko'y palutang lamang sa hangin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya, hindi mula sa kanya kundi mula sa paligid. Parang may ibang mga mata na nakatingin sa amin, mga mata na hindi ko maabot. Ang mga bituin ay tila naglaho at naramdaman ko ang isang pag-ugas sa lupa na tila bumabagsak ang aking mundo. Elise, sigaw ko, puno ng pag-aalala at takot. Ngunit sa halip na marinig ang kanyang sagot, pawang katahimikan lamang ang bumalot sa paligid. Napagtanto ko na ang gabing ito ay hindi magiging tulad ng iba. Ang kanyang lihim ay tila isang susi na magbubukas ng bagong kabanata sa aming buhay. Isang kabanata na puno ng mga tanong at misteryo. At doon, sa gitna ng kadiliman, natagpuan ko ang aking sarili na nag-iisa sa pagitan ng pag-asa na muli ko siyang makikita at ang takot na baka ang sagot sa kanyang mga salita ay magdadala ng pagbabago na hindi ko pa handa. Ang aming koneksyon ay hindi lang basta bulag na pag-ibig. Ito'y puno ng mga lihim na naghihintay ng kasagutan.